coming to Giwan is indeed very hard kasi you have to travel from Tacloban to Giwan for 3 hours. But maganda naman po ang kalsada. But being here is part of history. The Nickel Asia team, of course, our doctors, St. Luke's Medical Center, health workers, nurses, the team from Hinatuan Mining Corporation. Giwan is forever grateful to Nickel Asia Corporation. The reason why we're doing health is because Mr. Zamora, when he asked me to be head of the foundation, said there are 2 things he wanted to focus on, health and education. Education because it lifts people from poverty. Sabi niya, if not for education, he would not be who he is today. And sabi niya, because of health, many people carry 2 crosses in their lives in the Philippines. One is the cross of poverty and the other is the cross of health. And when you carry those 2 crosses, you need more than one Simon to help you carry those crosses. And hopefully the partnership between the NAC Foundation and the St. Luke's Foundation will be bringing help to people like those in Giwan because we care for those who have less in life. For everybody, you can see how everything works out if you're doing good. And I'm sure all of us are doing good. So it's a very good team for all of us. And I hope we will all be successful in whatever we do to help the less people, lucky people here. Welcome to our welcome dinner for this medical mission organized by Nickel Asia Foundation Incorporated and together with St. Luke's Medical Center Foundation and in coordination with the Rural Health Unit of Giwan, Eastern Samar. Thank you to the team of Felipe Abrigo Medical Hospital for accepting us and welcoming us to do our surgeries in your hospital. Thank you very much po. Personally, I would want to thank our volunteers. Ang hirap po mag-attack ng volunteers. Hirap na hirap po kami. Thank you for giving time, giving your time for this medical and surgical mission. And sa Hinatuan Mining Corporation family, we welcome you all and hopefully mag-enjoy din kayo ng beyond yung pagod, no? Makita nyo rin yung beauty ng Giwan at ng mga tao dito sa Giwan. Giwan, although we are in the southernmost tip of Eastern Samar, we have a lot to offer. Maganda yung Giwan. And we promise you will be safe here in Giwan. Po yung lola ng baby, yung pangalan niya po ay si Calix Axel Conopio Calicoy. Siya po ay mayroong los-los. Dinala po namin siya dito para operasyon, para sa operasyon po. Yun naman po, nakapasok po kami. Ako po si Sinporoso Gahol, taga Barangay City, Giporo System, Samar. Yung kaliwa kong itlog, lumalaki. Matagal ko na kasi naramdaman to eh. Nung malaman ko na may medical mission, ay okay naman, na-approve naman. Ako po si John Mark Salazar, 15 years old, and taga Balanigas, Barangay 6, sa Samar, estudyante pa. So, yung los-los, sinabi ng doktor yung nagpa-check up ako. Sinabi na kailangan daw operahan. Ito po, bukol daw eh. Mabilis siya lumaki. Kaya kailangan siyang tanggalin. Kasi pag hindi siya natanggal, makaka-apekto daw siya sa loob. Ako si Rhea Valencia from
General MacArthur, Barangay Camcueves, 33 years old. Ito naman si Clyde Jairo, 9 months po. Opo, anak ko po siya. Meron palang medical mission dito sa PAMH. So, bigla kong pumunta dito para po sa baby namin. Dito na po sa PAMH, nagpapacheck up lang naman po ako nun. Sabi may medical mission daw. Kaya yun, nag-asikaso ako ng mga papel. Pagkakataon ko na to. Natawa ako dahil siyempre pangarap ko din mawala itong yung nararamdaman ko. Magamot ba? Sana kung matapos okay na sana. Na-expect ko na mawawala. Kaya okay naman. Medyo magagawa ko na yung mga pinagbawal sa akin. Siyempre po masaya kasi hindi na ako lalayo ng pagpa-opera sa kanya. Kasi kahit na baby pa siya, nakakaranas na rin siya ng polish. Paano pa pag nag-school siya, siyempre. Nawala na po yung niya, yung pananakit ng niya, los-los. Ako ang nahihirapan kasi ako ang na nag-aalaga. Yun nga po yung pinagdadasal ko na mawala yung bigat sa akin na yung baby, yung dinadalan niya, nakaramdaman. Yun nga po talaga pinagdadasal ko. Para sa akin, syempre, masaya po as a nurse dito kasi maraming natutulungan dito, hindi lang sa Giwan, kundi sa malapit na mga municipality. Kasi yung PAMH Hospital, hindi lahat kayang operahan yung mga kasong operahan. So nagpapasalamat kami na mayroong pumunta dito para yung mga mahihirap na kaso na operahan nila. Hindi na sila need magpunta sa malayong lugar. Nangangarap tayo na hindi lang siya sustainable kundi magkaroon ng offering na tulad ng binibigyan ng St. Luke's. Kasi ang program ng St. Luke's or advocacy, this is a specialty medical and surgical mission. No? Hindi siya general, kundi talagang tinatarget natin yung mas may nangangailangan at mga special cases na bihira, no? Bihirang gamutin dito sa probinsya. Yung direction natin ay mas malawak na, mas malaking program para sa residents ng Manicani Island at sa munisipyo ng Giwan, Eastern Samar. Kami po'y natutuwa kasi ito'y naka-align sa aming mission and vision kung saan ang nakalagay doon ay people first. Dahil people first, natutuwa kami dahil binibigyan ng prioridad ang kapakanan ng mga tao. Specifically sa island, nabibigyan tayo ng prioridad sa pagdating sa mga mission na ganito. We believe that health should be equitable. So our main purpose in all our work in the foundation is for equitable health. That's why we bring, because the patients can't come to the hospital, we bring the hospital to the patients. One thing especially is for Nickel Asia, they have committed to help with surgical missions once a year. I am very happy to be with you tonight because my heart is full of happiness and gratitude for the love that you gave to my people. In good times and in bad, Nickel Asia Corporation or Hinatuan Mining Corporation is always there for us. Being part dito ng St. Luke's Medical Center Foundation program na ginagawa natin here in Giwan is siguro ang role ko this is to share about basic life support, no? Kung saan gusto namin kasi talaga in accordance with the vision mission ng St. Luke's Medical Center Foundation ay empower ang ating community, no? That's why I'm here to give knowledge because knowledge can save lives at ito ang gusto nating gawin sa mga miyembro ng komunidad dito sa Giwan.
ituro ang tamang pamamaraan kung paano tayo tutulong sa isang tao na wala ng malay or ika nga first aid na pwede nating gawin. Sa bayan ng Giwan, Eastern Samar, kami ay Gusto ko rin po magpasalamat lalo na sa mga medical practitioners natin. Salamat po sa serbisyo nyo. Salamat sa puyat, sa sakripisyo, para na matulungan po yung mga kababayan namin. St. Luke's, my favorite hospital, St. Luke's, Quezon City. And I'm always there. Every time I'm in Manila, I think that's the best hospital in the Philippines. I'm glad to be here to see for myself after so many years being in hiatus in volunteer work to see what needs to be done in the community. So here in Giwan, it brought back memories when I was a resident, back when I was a consultant serving the community. And now, as a part of a team of 6 anesthesiologists from Quezon City, I am proud to be with them, working with them, serving Giwan. Sa wakas, natanggal na yung yung nilinda niyang sakit. Hindi na niya mararamdaman na pag sumasakit, hindi siya makatayo, hindi siya makalakad. From St. Luke's, ang babait, maalaga, sa mga pasyente, as in the best doctors. Kaninang umaga pagising ko, kinapaw ko, wala na yung Maraming salamat po sa NAP Foundation, tsaka yung mga doktor sa St. Luke's na tumulong sa amin dito. Sobrang saya ko kasi nga nawala lahat yung iniisip ko na pag hindi pa siya maoperahan, tapos pag mag-school na siya, mabuli siya. Pero ngayon na okay na siya, natahi na, wala na yon. Hindi ko in-expect na ayusin nila yung ilong isasali nila. Inayos din kasi nila. Ang galing ng gawa nila. Praise God, pagdating ko doon, wala akong nararamdaman. Sinasalubong ako ng mga doktor. Walang kaba, walang takot na nangyayari. Saludo ako sa kanila. Maraming salamat sa kanila, sa inyo. Salamat sa lahat. Gwadamo pa untaan nila mabuligan. Yung may mga sakit na suga dito na magkadirulan na sakit na buligan niyo han iyo. Yun nga foundation. Damo nga salamat ayo matanan. Thank you po, NAP Foundation. Sa St. Luke's Doctors po, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po sa mga tumulong. Damo po nga salamat ha NAP Foundation. Han iyo po gin buhat nga medical mission di Giwan ha FAMH. Nagpapasalamat po ako han nga tanan nga nagbuhat po han operasyon hini nga akon anak. Kundi ri po ha iyo inin maiha pa siguro nga panahon. Hiya ma-operahan. Damo po nga salamat ha iyo. Nga tanan po han mga doctors, an mga nurses liwat din ha FAMH, an mga surgeon, damo po nga salamat ha iyo nga tanan. Ako po ay lubusan nagpapasalamat sa NAP Foundation, management ng St. Luke's. Sobra po ang aking pagpapasalamat sa inyo na ako po ay isa sa mga naka-avail at natulungan. Sana po ay mas marami pa ang inyong matulungan. Hindi lang po ang aming province, Eastern Samar. Sana po makatulong din po kayo sa iba pang mga lugar. Ang talaga nagpapabalik sa amin para magbigay ng serbisyo ay yung nakikita namin yung mga pasyente namin na gumaling at masaya, no? Na nagkakaroon sila ng ganitong pribilehiyo. At nakakapagod, oo, pero
At the same time po, it's rewarding sa amin. Nakikita namin yung mga needs na hindi namin nakikita doon sa aming ospital. So, yung mga ngiti po nila at saka yung paggaling at pagpapasalamat, yun po talaga yung nagpapabalik sa amin. So it doesn't matter whether it's just an hour procedure, whether it's an 8-hour procedure. What matters to us is to usher the patient from, state to state, from a, unwell state to their wellness journey. So for me, that's the main reason why we do it every day, day in and day out.